Ano na nangyayari sa Manila? Snatchers na pag-gala-gala. Dalawang notorious umanong magnanakaw sa Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Shoutout po sa mga Iskoyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, naku, anong nangyayari sa Maynila? Ito yung mga talagang katotohanan na hindi pwedeng ikubli o itago ni Mayora dahil lumalabas sa social media. Di ba? So marami po tayong nakikita na kaguluhan ngayon, especially yung crime index. So narito po, no, panoorin muna natin yung video na kung saan itong si Rapi Sam ng PGMN ay nireport niya. At pagkatapos, ituloy po natin ang ating reaksyon. So narito na po. Pasok, Rapi. Ano na nangyayari sa Manila? Snatchers na pag-gala-gala. dalawang notorious umanong magnanakaw sa Tondo, Maynila. Mga batang nagra-rugby nagkalat sa gitna ng daan. Kabado ang ilang turista sa Binondo, Maynila. Dumarami kasi ang rugby boys sa lugar kaya tumataas din ang krimen. Mga taong pinagbabaril. Dalawang sugatan sa pamamaril. Pataya isang lalaki matapos pagbabarilin. Dead on arrival sa ospital ang isang Korean national na pinagbabaril ng riding in tandem. A crime index of 64.7. Young students, kids, walking around with laptops, smartphones, cash. It makes them prime targets. Inayos na to ni Yorme. We will make Manila great again. May legends ba dito na may anak na pumapasok sa U-Belt? Kamusta naman? Safe ba? Meet Rafi. You know, one of the coolest things about having an online community is that we always talk about stuff I never even considered before. Kagaya nito, summer is finally here, which means school is ending now for most students. And soon after that, graduation season naman, and a new school year begins shortly after. Last week, a dad anonymously asked us, and I quote, "My daughter is going to start college soon and considering UST. May legends ba dito na may anak na pumapasok sa U-Belt? Kamusta naman? Safe ba?" So ako naman, I decided to do a quick Google search and it wasn't what I expected. Manila, one of the oldest and most beautiful cities in the world, which went through a renaissance just a few years ago, is going through something else lately. And it's not good. Snatchers na pag-gala-gala, mga batang nagra-rugby nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumibili ng pagkain sa karinderya. Ano na nangyayari sa Manila? Did you know that Manila has the highest crime rate in Southeast Asia? I read that in a report from Numbeo. For context, Numbeo bases its ratings via crowdsourced data. Parang Wikipedia. So yung mga Iskoyans, napanood nyo, di ba? Naku po, ano talagang nangyayari sa Maynila, no? Mismong mainstream media. Nakita po natin, no? Makakasama yung GMA7 na nagbalita niyan. Nagsikalat na po yung mga rugby boy, mga notorious, mga pangi-snatch, kasama na rin yung patayan. Di ba? Kaya nga sabi niyan ni Rapi dyan, no? Yung crime index po, ang taas, 64.7%. Di ba? Talagang ano na po ito, no? Nakakabahala na para sa ating mga Manileño, lalo pa sa ating mga estudyante, di ba? Alam naman po natin, di ba? Ang Maynila, isa sa pinaka magagandang university ng eskwelahan dito po, no? U-Belt, especially yun na UST, University of the East, Far Eastern, Adamson, Lyceum, at kung ano-ano pa. Sobrang dami po ng magagandang eskwelahan dito at madaming mga estudyante. Pero nakakalungkot, di ba? Yung highest rate po, no, sa Southeast Asia ay talagang nakakagimbal. Actually, sa buong mundo po, no, yung rank po natin sa crime, pang 42 tayo out of, di ba? Out of 311
'Di ba? Ano po natin, napakataas ng crime rate natin. At sa buong mundo, ang sabi ni Rappi ay 14% worldwide. No, sa lahat ng city sa buong mundo. So, nakita po natin na talagang delikado na. Hindi masawata o hindi masolusyonan ni Mayora ang crime index natin. At sabi pa dyan, no, noong 2024, umabot sa 494 ang index crime, yung halimbawa yung pagnanakaw, pag-snatch. Yan ang mga top crime na nangyari dito sa Maynila. Hindi pa kasama, no, mga ka-Iskonians, hindi pa po kasama yung mga hindi na-i-report. Siyempre, yung iba dyan natatakot, pinababayaan na lang. Pero siyempre, yung trauma kasi, di ba? Yung trauma sa mga estudyante. So, dito parang nakikita natin, nasaan ang gobyerno ng Maynila? Di ba? Nasaan na ang gobyerno ng Maynila pagdating sa peace and order? Kaya ito po, no, isang dahilan to kung kaya't kailangan na nating ibalik si Yorme. Talaga naman pong nakakalungkot yan. Nilinis na ni Yorme yan, inayos niya, bumalik na naman. Nasayang po ang pinagpaguran ni Boss White sa loob ng 3 taon na kung saan ay nasolusyonan na yan. At ngayon bumabalik naman. At ito, no, sa mga estudyante ulit. Narito po, no, yung pangalawang video nitong si Rappi. Ituloy po natin. Tapos ituloy natin ang ating reaction. Pasok, Rappi. Wherein people submit their experiences and perceptions regarding various factors like cost of living, crime, healthcare, and quality of life. A crime index of 64.7, higher than any other city in the region. In the whole world, it ranks 42nd among 311 cities. That's in the top 14% of cities worldwide. And now our kids are going to be walking those streets every day? The University Belt, Sampaloc, Quiapo, Santa Cruz has some of the best schools in the country. University of Santo Tomas, Far Eastern University, University of the East. Imagine working hard, like really hard, so your kids could go to these schools. So they could get a good education, have better opportunities than we did. But now, I can't stop thinking what else comes with it. Crime in that area is no joke. Theft, robbery, drug-related offenses. Young students, kids, walking around with laptops, smartphones, cash. It makes them prime targets. In 2024 alone, there were 494 index crimes reported in Manila City. And theft and robbery were the most common, almost 300 cases. That's what we know. How many others go unreported? And here's what scares me even more. Crime doesn't always just happen in dark alleys in the middle of the night. It happens in broad daylight, in crowded streets, outside campuses, even on public transportation. These numbers, they don't match up. The Philippine National Police says that crime is actually going down. That from July 2022 to July 2024, index crimes nationwide dropped by 61.87%. That Metro Manila saw a 21.71% decrease in focus crimes just this year. But that's not what people are feeling. That's not what we see. Because we watch the news and it's all over social media. And the worst part, corruption, bribery. A system so broken that even when justice is supposed to be served, it gets swallowed up by bureaucracy, by money, by power. A crime index rating of 84.28 for corruption and bribery. How do you trust a system like that? How do you tell your kids to report a crime when more than half the time, it feels like nothing will be done about it naman? I don't want to be the kind of dad who instills fear. I want my kids to be independent, to experience life, to make their own decisions. But how do we send them off with nothing but a smile when we know the risks? How do we tell them to go out and explore, to have fun, to be carefree, when the reality is they always have to look over their shoulder? What do? We prepare them. We tell them the truth. No sugarcoating, huh? Tell your kids, keep your phone in your pocket when you're walking. And if you need to check something, step into a store or a cafe. Basta somewhere safe. Tell your kids, always take a trusted ride home. Never walk alone at night. And if someone tries to take something from you,
Just let them. Your life is worth more than your phone. Talk about emergency contacts, about who to call if something happens, about never hesitating to ask for help, about trusting their instincts, because sometimes that gut feeling can save your life. And we do more than just talk. We invest in safety. We get them personal alarms. We teach them basic self-defense. We find places where they can wait safely if they feel uneasy. But should it really be that way? Former Mayor Isko Domagoso, who is running for re-election, doesn't think so. In a recent press conference, he said, and I quote, "Natatakot na ulit ang mga nanay at tatay ngayon na kung anak nila uuwi ng gabi, kung ligtas pa ba makarating ng bahay." Part of his agenda for a cleaner and safer Manila, Domagoso stressed the need for active governance in law enforcement and urban management. We will make Manila great again. Pumanatag po kayo, mga lolo at lola ko, mga nanay at tatay ko, mga batang Maynila. Lilinisin natin ulit ang Maynila. Magbibigay ulit tayo ng kapanatagan na habang natutulog kayo, may gobyernong nagbabantay sa lansangan, he said. To the Manileño parents, I'll be honest. I think this is your new champion. Things don't have to be this way. Hindi naman ito kailangan manatiling magulo. Inayos na to ni Yorme. At tingin ko, kaya niyang ayusin ulit. So until a change of leadership happens, we are left to do what every parent does. We worry, we pray, we watch them go, hoping that they'll come home safe. And we remind them every single day to take care of themselves and be vigilant. Because the world may not always be safe, but they can be smart and they can be prepared. And as long as we're here, our kids will never have to face it alone. Be safe, anak. Call me when you get there, okay? This has been Rafi Zamora for PGMN. I'll see you guys next week. So yung mga ka-Iskoyans, napanood nyo, di ba? Talagang grabe, no? Yung krimen, hindi lang mga estudyante, natural, pati po tayong mga mamamayan mismo ng Maynila. At ito ang nakakatakot talaga dito, nagaganap po sa umaga. Even sa public transportation, nakita nyo naman, di ba? Yung mga bata umaakyat, inaagaw yung bag. Di ba? Nasaan yung mga pulis na time na yan? Wala po. No? Tapos sinasabi ng police report, ayon na di umano, sabi ni Rapi, ay nag-down po ang krimen. 20% daw. Pero mukhang iba, no? O taliwas sa mga nakikita natin sa social media. Yan, pinakita nga ni Rapi, no? Kaya talagang mahirap na po, no? Ang peace and order. Kailangan nang ibalik si Yorme. At hindi lang yun, pati rin korupsyon, no? Ayon kay Rapi, di umano, sabi nila sa kanilang report na kinuha sa data na ang korupsyon ay umabot na sa 86%. Laki nun, taas nun. At 9% daw yung bribery o suhol. Kung maalala nyo po, no, nung panahon ni Yorme, inilunsad yung Manila Go Up, no? At si mismong mayora din na nagsabi na nabawasan, no? Yung corruption, bumaba na talaga. Ewan natin ngayon kung anong nangyari dyan, di ba? Kaya, yan po, no? Yan po ang mga dahilan kung bakit kailangan nang ibalik si Yorme. Hindi na yung may tatago, hindi na yung may tatanggi, at mukhang hindi talaga kaya po ni Mayora. Sabi nga ni Rapi, no? Naayos na ni Yorme to eh. Totoo naman po, di ba? Naayos na ni Yorme, nagningning na ang Maynila, tahimik na, maganda na yung negosyo, yung mga estudyante, safe na. Siyempre po, tayo bilang mga magulang, no? Iniisip natin yung kapakanan ng ating mga anak. At siyempre yung ating mga sarili. Kailangan po, may nararamdaman tayong gobyerno, di ba? Kaya nga talagang dapat na po nating ibalik talaga. Wala na pong atrasan to, no? Tuloy-tuloy na to. Hindi na po natin pwedeng pabayaan ng Maynila. Maawa po kayo, mga kababayan, yung mga undecided pa dyan. Wag na, kay Yorme na po, may resibo na po yan. Alam na po natin. Nakikita sa data. Pwede nyo balik-balikan sa Facebook, no? O sa YouTube, lalo na sa account ni Yorme. Nung panahon po na yon, ay talagang nakikita natin na gumaganda na at nagiging tahimik na ang Maynila. Kaya ngayon pagbabalik ni Yorme, ano ba ang sabi niya? 'Di ba? Nangako siya. No? Sinabi na rin ni Rapi yan kanina na yung kapanatagan na
ng mga Manileño, ibabalik na. Yung kalinisan, ibabalik na rin dahil nangadugyot na nga po, no, ang Maynila. So kayo mga isko niyan, saan po masasabi nyo dito, no? Importante po yung komento nyo, yung sa loobin nyo, at syempre yung suporta natin kay Boss Y. Alright? So huwag pong kalimutan, like, share, and subscribe. Kaya tuloy-tuloy po tayo mga ka-Iskonians hanggang sa may panalo natin si Boss Y at ang buong Yormes Choice. Siyempre, Iskochi, no? At buong Yormes Choice. Alright? So hanggang dito lang po, abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much for pagpalain tayo ng po may kapal. Manila, God first. Salamat po.